Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 62 to 65 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Dumagungdong nga sa buong paligid ang tunog na nalikha nitong Jinky ni Ryu. Ngunit ang inaakala niyang tagumpay na magagawang magupit ang buhok nitong si Miss Kuryente ay nauwi din lamang sa kabiguan. Buwat ng matagumpay nga niya itong naiwasan, gayon din mabilis nga itong gumanti at nagpakawala ng isang napakalakas na sipa na talagang nagpatalsik dito kay Ryu papalayo sa lapag. Hindi na nga nito hinayaang makarecover pa etong dalaga na kaniyang agarang muli ay kanyang sinapak ng napakalakas sa sikmura na talagang kanyang ininda. Galit niyang nasambit nitong si Nelde na huwag nga daw isipin nitong si Ryu na magagawa niyang gupitin ang kanyang magandang buhok sa ikalawang pagkakataon. Sanay na nga daw siyang kumilos buwat na nag-aral siya sa pagsasayaw ng Latin. Gayon din, ang kanyang mga paa at buhok ay konektado ng kanyang nervous system kaya tuwag nga daw maliitin itong batang babae na kanyang kaharap ang kanyang abilidad at lakas na tinataglay. Sa kabilangan ng sakit na nadarama nitong si Ryu ay nawika naman ito na ngayon pa lamang di umano unang beses na nakakita siya ng ganito katinding pride ng isang individual para sa kanyang mahabang buhok. Mas minabuti naman itong si Nelde na ilahad ang tungkol sa time limit na kayang itagal ng kanyang buhok sa paggamit ng kuryente na tumatagal di umano ng 1 hanggang 2 minuto. Subalit nagagawa nga daw niya itong mapawalang bisa anumang oras at muling i-activate kailanman niya naisin. Napangiti naman etong si Ryu at nagpasalamat sa pagkumpirma ng kanyang hinala. Ayon naman kay Nelde na inilahad nga daw niya ito sa kanya buwat nang siya ang tipo ng mandirigma na nagagawang punan ang kahinaan na kanyang tinataglay, kasabay ng muli nitong pag-atake. Nakaiwas naman dito etong si Neneng Gunting habang ang klase nga ng kanyang pagkilos na isinasagawa ay tila baka kaiba para dito sa dalaga. Kaya't natanong siya nito si Miss Kuryente kung ano ang kanyang pinagmulan. Sinagot naman siya nito na nagmula nga daw siya sa isang village sa katimugang bahagi at nabibilang sa lahi ng mga mandirigmang kilala sa tawag na Serelia. Humingi naman ng paumanhin sa kanya etong si Ryu sapagkat hindi pa niya kailanman narinig ang nasabing lahi na ayon naman kay Nelde na normal lamang iyon sapagkat matagal na ang kanilang angkan ay pilit na binura sa kasaysayan habang patuloy na inaatake etong dalaga. Napuna nga din ito na mukha nga rin daw kumikilos sa kakaibang kaparaanan etong si Ryu habang daladala etong dambuhalang gunting. Ngunit ayon naman sa kanya na hindi naman ganun kabigat ang nasabing bagay kasabay ng pag-deactivate ng kanyang pagmamayaring Jinky. Saad pa nga niya na sa totoo lamang ay mas komportable siyang lumaban nang hindi ito ginagamit habang gumagawa rin ng postura gaya nitong si Nelde na naguguluhan kung sino nga daw ba talaga etong babaeng kanyang kaharap habang sinagot lamang siya nitong si Neneng Gunting na siya nga daw si Ryu mga master. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang poster na nanghihikayat na gumamit ng isang produkto upang gumanda ang hibla ng buhok na agaran ding nalamukos buwat ng tamaan ng siko nitong si Nelde habang inaatake etong si Ryu na matagumpay namang nakakaiwas. Muli nga niyang sinugod etong dalaga at ipinagpatuloy ang kanyang opensa habang depensa naman para dito kay Ryu. Literal na nagagawa nga makipagsabayan nitong dalaga sa mabibilis na pag-atake nitong si Miss Kuryente at hindi hinayaang tamaan siya ng mapaminsalan nitong mga aksyon, gayon din pilit na pinapantayan ang lakas ng bawat atake niyang pinapakawalan. Nagkaroon pa nga siya ng oportunidad na masipa ang pagmumukha nitong si Nelde na talagang kumonekta sa nasabing babae na labis itong ikinagalit at agarang bumawi ng isang sapak na direktang tumama sa pagmumukha nitong si Ryu. Muli nga nitong hinimas ng suklay ang kanyang buhok at na-activate ang kanyang kuryente at agaran itong pinakawalan sa direksyon nitong dalaga na mabilis din naman naging alisto at nakaiwas bago pa man mahuli ang lahat. Ginamit nga din itong si Ryu ang kanyang Jinking Gunting at mula sa ere ay kaniya itong malakas na sinipa patungo dito kay Nelde na matagumpay din itong naiwasan. At mula sa makapan na usok na nalika ng kanyang pag-atake ay mabilis siyang sumugod patungo dito kay Miss Kuryente. Subalit katulad nung una ay nagawa pa rin itong madepensahan ng kanyang katunggali at nagsimulang muling atakihin etong dalaga. Gayon din, dahan-dahan na nga nangingibabaw ang kanyang kasanayan pagdating sa pakikipaglaban. Lumipas pa nga ang ilang sandali at masisilayan natin etong si Ryu na punong-puno na ng pinsala sa kanyang pagmumukha. Do'y pinuri nga siya nitong si Nelde buwat na nagkamali nga daw siya na isiping isang kuting lamang etong si Ryu. Ngunit magkaganoon man ay nananatili pa rin nasa hangganan ng isang mumunting pusa ang kanyang kakayahang tinataglay. Napatingin naman etong dalaga sa kanilang paligid at nasambit na mukhang walang sino man ang makakarinig sa kanila kahit gaano pa kalakas ang kanilang sigaw sa nasabing lokasyon. Sinang-ayunan naman siya nitong si Nelde habang binibigyang diin
na wala nang saysay pa kung patuloy lamang siyang tatakbo at tatago. Huwag na nga daw siyang mag-alala pa sa kanyang mga kasamahan sapagkat malamang ay kasalukuyang ganoon din kagaya niya ang kanilang kalagayan. Ngunit bigla na nga lamang nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig dito kay Ryu, kasabay ng malakas na pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril na agarang tumama sa balikat nitong si Nelde na gawa pala nitong si Ryu mga master. Labis ngang ininda nitong si Nelde ang tama ng bala ng baril sa kanyang balikat na kagagawan nitong si Ryu. Hindi nga siya makapaniwala kung papaano nagtataglay ng ganong klase ng armas ang nasabing dalaga na muli ay itinutok nito sa kanyang pagmumukha. Paglalahad pa nga ni Ryu na mahigpit siyang pinagbabawalan nitong si Engine na pumatay ng ibang tao kahit pilit siyang nagpipigil na ito ay maisagawa. Subalit sadyang napakalakas nga daw nitong si Nelde kaya talagang napilitan na nga daw siyang gamitin ang nasabing armas. Lalo na't wala namang ibang makaririnig sa kanyang gawain at nais na niyang tapusin ito ng mabilis. Buhat ng kinakailangan siya ng kanyang mga kaibigan. Huwag nga raw mag-alala etong si Miss Kuryente, buhat ng tanging gunting lamang ang kanyang Jinky. At nangako nga daw siya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya hahayaang mabahiran pa ng dugo ang nasabing bagay. Itong baril nga daw ay mula sa dati niyang naging trabaho at ipinagkaloob sa kanya bilang regalo na hindi nga sukat akalain itong si Nelde, buhat ng kanya ditong napagtanto na isa di umanong hitman etong babaeng kanyang kaharap. Seryoso ngang nagbanta etong si Ryu na maswerte etong si Nelde, buhat nang sumali siya sa mga janitors kaya't hahayaan na lamang niya siyang mabuhay pa. Malamang nga daw na hindi nito magagawa pang kumilos kaya't mas mainam na humingi na lamang siya ng tulong kay Miss Imbornal sapagkat sa ngayon nga daw ay aalis na siya at hahanapin ang kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Kasabay na pagtatanong kung may ideya etong si Nelde kung saan ang landas na dapat niyang tahakin. Wala namang ideya etong nasabing babae na tanging iniisip nga na buong akala niya ay mga disente at mararangal na individual ang mga kasapi ng grupo ng mga janitors. Ngunit nagkamali nga daw siya buhat ng may napahalo nga daw di umano sa mga ito mula sa kadiliman. Wala ngang nakuwang maayos na kasagutan etong si Ryu buhat ng maging etong si Miss Kuryente ay wala ding ideya sa kaniyang dapat tahakin kung kaya't napagpasya na lamang nitong si Ryu na pumasok sa isa sa mga imburnal na nasa kanyang harapan. Dooy naalala pa nga niya ang mga imahe nitong sina Zanka, Engine at Rudo. Gayon din ang pagnanais niyang mas makilala pa etong binata maging ang tungkol dito kay Amo. Pagkatapos ay ipinakitang muli sa atin etong si Jabber na naguguluhan buhat sa sunod-sunod na tama ng bala ng baril ang kanyang sinasalo mula dito kay Ryu na talagang masisilayan nating hindi man lamang nagtipid sa pagpapaputok nito hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa lapag. Pagkatapos ay agad niyang nilapitan etong si Zanka at kinamusta ang kanyang kalagayan. Nakaniya ding mabilis na napuna na ito ay kasalukuyang nasa hindi magandang estado, kung kaya't mabilis nga niyang itong kinarga at isinaad na kinakailangan na nilang makalabas sa naturang lugar upang mabigyan etong kanyang kasamahan ng paunang lunas mga master. Sa ibang dako naman ay ating masisilayan ang muling paglitaw nitong si Miss Imbornal na kasalukuyan nga ay nasa lokasyon nitong si Naruto at Zodil na kapabahagyang nabigla sa naturang pangyayari. Agad nga ditong lumabas etong si Miss Imbornal at mariing isinasaad para dito sa kanyang bossing ang tungkol sa mga nangyayari, lalo na ang pagkilos nitong si Ryu habang wala namang kaididiya etong binata sa kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos ay mariing isinaad ni Zodil na mukhang ang mga kasamaan nga daw nitong si Rudo ay mas makunat pa kumpara sa kanyang inaasahan, kasabay ng pagsasaad nito na oras na mas lalo namang hindi makuwang maunawaan nitong binata. Subalit wala nga siyang sapat na oras pa upang iproseso ang mga nangyayari sapagkat bigla na nga lamang siyang hinila nitong si Miss Imbornal mula sa kanyang ibabang bahagi at mabilis na ipinadala kasama nitong si Zodil sa panibagong lokasyon. Literal na inihagis nga lamang nitong membro ng mga Vandals etong binata sa lapag na talagang lubos nitong di nagustuhan at nagrereklamo sa bagay na iyon, gayon din nagbanta na gaganti nga daw siya dito sa nasabing babae. Muli namang nawikan nitong si Zodil na kailan pa kaya tatahimik etong si Rudo at kagaya nga ng kanyang naging unang katanungan ay bakit hindi na lamang daw makiisa etong binata sa kanyang adikain. Napabagsakin ang langit at wag nang magpahayag pa ng mga walang kwentang bagay. Gamitin nga daw nitong ating pangunahing tauhan ang kanyang kokote bago pa man sagutin ang kanyang katanungan habang nagpapakita ng seryosong pagmumuka. Ngunit sadyang matigas nga din ang ulo nitong si Rudo na kapabinigyang diin na nauunawaan niya ang sinasabi nitong si Zodil at literal na ang mga tipo ng mga kagaya niya ang siyang pinakaayaw niya sa lahat. Kaya't nasambit na nga lamang nitong leader ng mga Vandals na sana nga raw ay ibang tao na lamang ang nahulog mula sa langit at hindi etong mainitin ang ulo kagaya ni Rudo habang nasa loob nitong kakaibang lugar.
Ang lahat nga namang nangyayari ay palihim na naririnig nitong kinakabang si Gita. Hanggang dahil nga sa pagiging matigas ng ulo nitong binata, ay napagpasya na lamang nitong si Zodil na ipakita ang kanyang plano kung papaano makakapunta sa langit, kasabay ng pagpapakita ng botang pagmamayari nitong si Amo na kaagad nitong idinikit sa kakaibang bagay, kasakasama etong mga palakol na hawak-hawak ng mga putol na kamay na talagang ipinagtaka nitong kapwa sina Gita at Rudo. Ilang sandali pa nga at bigla na lamang itong nagkaroon ng mga ugat na siyang kumapit sa naturang bota habang isinasambit nitong si Zodil na ang lahat nga daw ng mga tinatawag nilang Watchman series items ay siya mismo ang lumikha. Mula sa gloves ni Rudo, kanyang kapote, maging ang aniya ay sapatos ni Amo. Dagdag pa nga niya ng mga nasabing Watchman series ay lubang napakatagal nang nagagamit kumpara sa iba pang mga jinky at ang enerhiya at kapangyarihang tinataglay nito ay lubang hindi masukat. Subalit sa kabila nga daw ng matagumpay niyang paglikha sa mga ito ay nabigo na rin siyang lumikha pang muli ng ganong klase ng mga bagay. At ngayon nga raw, gamit ang kanyang naging eksperimento ay matagumpay siyang nakalikhang muli ng panibagong bagay na maihahalin tulad sa isang aberrant beast. Subalit bagya nga ditong naiiba sapagkat nabubuhay nga daw ito sa pamamagitan ng pagkonsumo ng iba pang mga jinky at malamang ay minsan na rin nakaengkwentro nitong mga janitors ang ganitong klase ng mga nilalang na talagang ikinabiglang marinig nitong si Rudo habang inaalala ang klase ng halimaw na minsay kanilang nakaharap ni na Ryu. Samantalang ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol noong nasambit nitong si Zodil na sila nga daw ay aalis na. Habang kapwa nga sa mga oras na iyon ay ipinakita sa atin ang dambuhalang aberrant beast na bigla na lamang lumitaw mga master.